Siguro nakikita nyo naman yung nasa screen natin, Epson 14150. Ginawa na natin ng topic to or ipinakita ko na sa inyo yung specs niya na nakita natin sa website. Ito nga yung printer na Epson 14150 na pwede siyang mag-print ng A3 at pwede siyang mag-scan ng long dahil medyo malawak yung kanyang glass bed scanner. Pero merong nakakalungkot na balita, napakaraming nagme-message sa akin at nagko-comment sa ating Facebook page. Siguro umabot na rin ng may 5 or 6 yung nag-comment sa atin tungkol sa bad feedback or bad experience nila using this printer na Epson 14150. Basahin muna natin itong comment ni Jobelin. Sabi niya, "Sir, yung Epson printer namin 5 months pa lang nasira na. Tapos magpa-warranty sana daw sila, ang sabi wala daw replacement. 4 months na din daw sa kanila nakatenga yung printer." Kung madalas ka nang nanonood dito sa aking YouTube channel, ay highly recommend talaga na sa online kayo bumili ng mga printer na ginagamit ninyo. Dahil meron kayong mga vouchers na makukuha at when it comes din sa mga warranty, same treatment lang din yung mangyayari sa inyo na kagaya ng ganito sa mga replacement na binili ninyo sa mga malls or sa mga may physical stores. Lagi ko sinasabi na napakahirap magpa-warranty. At least kung sa online ka nakabili, meron kang discount mga tropa, 'di ba? Dahil same treatment lang din yan at pupunta ka sa service center nila, same lang din yung may experience mo, sasabihin lang din sa inyo yan, wala silang replacement parts at matitenga lang yan dyan sa mga kung saang service center. Kaya I highly suggest maghanap kayo ng mga technician, ng mga legit at kung saan pa na meron kayong makikita na basta legit technician, hindi yung tipong pinagpa-practicean lang. Napapanood ko yung isang content creator, parang si JGR Printing Services Emerald, basta yung kulay dilaw yung logo niya. Nakikita ko medyo okay naman yung pag-repair niya. Siguro matagal na siya sa larangan ng pagre-repair. Tignan nyo na lang kung meron kayong mga na-encounter na ganito. Kasi meron din akong nakita na ni-repair yung isang vlogger na yun, si JGR ata, kung daw nagkamali. Medyo nakakalito kasi yung pangalan ng YouTube channel niya. Pero basta yung kanyang profile picture, basta kulay dilaw. Search nyo na lang. So, basahin pa natin yung comment dito ni Jobelin. Tinanong ko nga kung anong brand at model yung printer niya. Sabi niya dito, Epson 14150. Napakadami akong nakikita neto and 6 yung medyo na-notice ko sa comment section dito sa YouTube. Dahil ang dami nang nagko-comment dito talaga eh. Hindi ko na napapansin yung iba. At sa mga groups, nakikita ko din sa mga Facebook groups, ang daming nag-aabil ng printer na ganito at ang daming nai-encounter din na problema, mga bad reviews. So, sana makatulong tong video na to para kahit papaano maiwasan nyo or maghanap kayo ng ibang printer na bibilihin ninyo. Pero, syempre, it doesn't mean na nangyari sa kanila na possible na mangyari rin sa inyo. Laging merong swertihan talaga sa makukuha ninyong mga printer. May swerte na maganda, may malas na natapat sa'yo yung defective na printer. 'Di ba? So, tinanong ko siya dito, ano yung possible na sira, sabi ko. And sabi niya dito, 3 days pa lang simula sa paggamit, may problema na. Hanggang umabot ng 5 months and 3 months pa lang, nagpi-paper jam. Mga tropa, sa mga paper jam issue, meron akong itinuro sa inyo na bilhin nyo yung bond paper na medyo may pagkakapal. Huwag kayong bibili ng mga maninipis na bond paper. At talagang ayun yung nagiging senaryo ko kapag makapal yung ginagamit ko na bond paper, hindi siya nagpi-paper jam. Epson 5290 yung printer ko. Marami rin ako nakikita na nagpi-paper jam dito kasi depende talaga sa bond paper na ginagamit ninyo. Pero etong Epson 14150, meron kasi atang issue talaga dun sa pinaka-hardware niya, kaya rin nagpi-paper jam. Sabi niya dito, binalik namin sa shop na pinagbilihan nila ang printer, wala nga daw replacement. Ayusin daw muna nila yung printer, 4 months na hindi pa naaayos. Mga tropa, yung mga ganitong bagay na experience ko na to. Kaya sinasabi ko nga na wag niyong asahan yung mga warranty. Napakaswerte ninyo kung napaka-active
objective ng isang service center na laging merong parts or laging nagpo-provide ng mga parts na nasisira, sa tingin ko masasabi ko na plus points yung Huawei na laptop. Meron akong na-experience din kasi sa Huawei na laptop na ang ganda ng service center nila, pero yung mga iba talaga kagaya nito ni Epson, ganyan yung mangyayari sa inyo. Walang pamalit na parts at ititenga lang yan mga tropa. So, kung tatanungin nyo ako kung okay ba tong Epson 14150, syempre, depende sa swerte mo kung maganda yung makukuha mo na printer. Laging ganun Wag lang mapapatapat sa'yo na defective talaga tropa. Ito talaga, nabanggit ko na to matagal na sa vlogs natin. I would rather get a workforce printer kesa mag-avail na itong ganito kamahal na Epson 14150. Kasi medyo may pagkabagal pa rin siyang mag-print. Sa ganitong presyo, 29,000 or 30,000, mag-workforce printer na lang ako mga tropa. Bakit ko nasabi? May nag-comment din dito sa atin. Isa rin siya sa mga kahit papano sa tingin ko, baka nagsisisi rin siya sa pagbili ng 14150 na Epson. Sabi niya, meron daw siyang Epson 14150 nga. Advantage lang talaga daw niya ay yung sa glass bed scanner dahil pwede daw yung long. Kasi mga tropa, kapag Epson 5290 yung printer natin, kapag mag-xerox tayo ng long, dito natin nilalagay sa ADF. Kapag mga tropa, yung printer na ganito, mahaba yung glass bed scanner niya, kaya pwede kang mag-scan dito. Ayun talaga yung pinaka-advantage niya. And sabi niya, aside daw doon sa glass bed scanner, wala na daw iba pang kagandahan. Madali daw masira ang feeder. Ayun, yung isa sa mga issue na nakikita ko, yung feeder. Lagi daw nagpi-paper jam, mabagal, and mahal ang original ink. Medyo mahirap humanap ng original ink. And sa online daw siya madalas makabili ng ink. Sa Epson, sa Shopee, pag sa SM daw, wala daw. Laging out of stock. And magastos nga daw sa maintenance box and mahal yung resetter. Kung personal use lang daw, pwede. Pero para daw sa kanya, mas reliable daw talaga yung Epson 5290. And yes, mas reliable talaga sa experience ko dahil medyo mag-1 year na yung Epson 5290 ko. Etong printer na to wala talaga rin akong bilib dito bukod dun sa specs niya na A3 Plus. Kung wala naman kayo masyadong customer na nagpapaprint ng A3, talagang eto na lang yung bilhin ninyo, 5290. Di hamak na maganda pa. Mga tropa, eto yung mga napansin ko sa mga bagong printer na mga bagong model ni Epson. Madaling masira yung kanyang hardware. Parang medyo basta ang pangit nung pagkakagawa siguro, no? Siguro kung hindi nyo naman kailangan ng glass bed scanner ng ganito, etong Epson 11050, kahit papano wala akong masyadong nakikita or naririnig na mga problema tungkol sa mga feeder using Epson 11050. A3 printer din siya, yun nga lang, wala siyang ADF, wala siyang glass bed scanner din. So it's up to you kung gusto mo ng ganito na print function lang. Ito yung dating Epson 1300 mga tropa. Ito na yung bagong generation niya na model. Pero kung ang habol mo talaga merong duplex printing at meron din siyang ADF, meron siyang glass bed scanner na mahaba at kaya mong sumugal sa ganitong presyo, go for it. Pero ako as a wais na tao, sabihin natin na kuripot talaga, hindi mo mapapagastos dyan. Workforce printer na lang mga tropa. And siguro tignan natin ng saglit yung pinaka-specs nito ni Epson 14150 tungkol dun sa speed ng printing niya. Kapag draft lang, 38 ppm. So far, medyo mabilis yun kapag naka-drop. And kapag normal printing, 17 IPM naman. Ayun lang. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Additional content lang to tungkol sa Epson 14150. Kumbaga, legit feedback sa mga user ng mga ganitong printer. Para kahit papano yung mga nagnanais bumili ng printer na to, magkaroon kayo ng idea. Kasi kukonti lang yung mga nagba-vlogs ng ganito Syempre, tayo na yung mga bahala dyan na mag-content sa mga bagay-bagay na to. Para kahit papano, although wala tayong printer, kakampi ko naman kayo at salamat sa mga nagko-comment at mga nag-share ng idea nila tungkol sa mga printer na ginagamit ninyo. Sa mga ibang models pa ng printer,
welcome ang ating comment section na i-share ninyo yung experience ninyo, lalong-lalo na yung mga Epson 8050. Marami ring nagko-comment sa atin. Tuloy-tuloy lang sa pag-share mga tropa. Huwag kayong mahiya mag-comment dyan dahil isa yan sa mga way kung bakit tayo tuloy-tuloy dito sa YouTube channel din natin. Gustong-gusto ko yung mga nag-i-interact mga tropa, yung mga nakikipag-interact sa akin, yung mga nagko-comment dyan. Maraming salamat sa inyo. So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Shout out sa inyo Jobilin at shout out sa iyo Ruel Balisteros. Like, share, and subscribe sa mga gusto mag-avail ng templates natin. Message nyo lang ako sa ating Facebook page. Meron din tayong mga Canva Pro. Lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.